Bishop, isang taon na po yung Duterte administration. Isang taon na rin nangyayari itong mga patayan. Paano niyo po i-evaluate yung gobyerno po natin sa ngayon? Alam mo, yun yung aking kinalulungkot talaga eh. Dahil yung mula nung nagsimula itong tinatawag nating giyera kontra sa droga, parang ang tanong ko, bakit ang mga casualties ay mga taong mga walang kalaban-laban na mga mahihirap na okay, sabihin na natin marami sa kanila ay may record na addict o kahit sabihin mo pa na naging pusher, gano'n, no? Hindi naman yata pagpatay ang ating sagot o tugon tungkol dito. Alam ko sinasabi ng ating gobyerno na hindi sila ang responsable tungkol dito sa mga nangyayari na pagpaslang nitong mga bonnet gang. Pero ang tanong ko, sino sila? Parang, kasi majority nung pinapaslang sa ganoong paraan eh. At parang nakarugtong din ito sa drug war. Mahirap yatang sabihin walang kinalaman ito sa giyera, sa droga. Pero sa kabilang banda, yung mga tao rin parang tanggap din nila yung mga patayan. Parang nabaliktad yata yung morality ng mga tao. Paano nyo po... Hindi ko siguro sasabihin na tanggap nila. Natatakot lang sila. Alam nila yung nangyayari sa kanilang paligid, pero takot magsalita yung tao. Baka madamay, baka paghigantihan o baka saktan yung kapamilya. Ito yung kultura ng takot na namamayani sa atin na palagay ko hindi maganda. Pero sa mga survey, Bishop, mataas pa rin yung acceptance, approval sa drug war, at marami rin sa internet na sinasabi ng mga nagsasabi na dapat tuloy lang ang mga patayan. Paano nyo po i-address yun bilang isang obisko? Oo, obvious naman na yung hindi solusyon ang pagpaslang, hindi solusyon ang pagpatay. Kapag tanggap na natin na ito'y solusyon, parang pinapatay natin ang kaluluwa ng ating bayan mismo, no? Nawawalan na tayo ng moralidad. Ang mali. Sabihin na natin, no, problema talaga ang droga, pero ito ba ang solusyon, no? Hindi matitigil ang kriminalidad sa mga pamamaraang kriminal din.